So ngayong araw mga kaboom, ang pag-uusapan natin is yung itel P55 na 4G variant na isa sa pinakasulit na phone na pwede mong mabili earlier this year. Yun nga lang medyo hindi siya masyadong napansin mula nung lumabas yung 5G variant niya. Pero currently kasi pwede nyong mabili yung 128GB variant niya ng around 4,000 pesos lang and yung 256GB variant niya ng around 4,500 lang pag meron kayong mega voucher. Kaya naman sa tingin ko kahit medyo late na yung video natin na to is worth it pa rin pag-usapan itong itel P55 4G. So para sa video na to is itatapat natin siya sa Infinix Hot 40i na almost magkamukha ng specs and halos magkapresyo pa. Para malaman natin kung ano ba yung masulit bili na budget smartphone ngayong second half ng 2024. So unahin natin sa kanyang build. Both unit is merong glass front, plastic back, and plastic frame, which is what you expect for a budget phone. And pagdating naman sa design is halos parehas lang talaga sila, from its camera module to pwesto and laki ng notch to pwestuhan ng mga buttons. Same lang din sila na may side-mounted fingerprint scanner. Parehas ding may audio jack port and parehas din silang mono speaker lang. Now, pagdating naman sa display, both units is naka 6.6 inches 720p by 1612 na IPS LCD na capable up to 90Hz na refresh rate. Kaya naman pag pumunta tayo sa applications like Netflix, makikita nyo dito na naka Widevine level 3 lang tayo, which is expected dahil nga 720p lang yung ating display. Meaning capable lang siya ng standard definition or SD. Although for a budget phone, yung 90Hz naman na refresh rate niya is ramdam mo talaga yung smoothness pag nasa home screen ka or pag nagbabrowse ka sa social media. Para sa akin lang, yung combo ng 720p resolution and 90Hz na refresh rate is all goods na rin kahit papano for a phone na nasa around 4,000 pesos lang. And dahil mababa yung resolution, mas matagal din na malolobat yung cellphone mo. And speaking of lowbat, parehas din silang may 5,000 mAh na battery capacity na capable ng 18 watts na wired charging. Pagdating naman sa storage is both brands is merong 8128 and 8256GB na variants na may parehas din na processor na Unisoc T606. And pagdating sa Antutu benchmark, makikita nyo medyo lamang ng konti si itel, going siya ng 263,000 and sa Infinix naman is nasa 230,000 lang. Ganon din yung resulta dito sa 3D bench, mas lamang lang ng konting-konti itong si itel compare dito sa Infinix. And kung MEMfusion, RAM expander, memory extension, ano man yung tawag dyan, kung isa yan sa minamatter mo pag bumibili ka ng phone, mas mataas din yung pwede mong makuha dito sa itel. Parehas din silang may 50 megapixel main shooter, pero dito napapasok yung konting difference sa selfie camera since si itel P55 is meron lang 8 megapixel samantalang si Infinix Hot 40i is naka 32 megapixel. Pero pagdating sa actual photo results is halos hindi mo na mapapansin yung difference since may iba pang factors na dapat i-consider bukod sa megapixel ng isang cellphone. Pero napansin ko sa ibang pictures na mas saturated tignan yung sa Infinix, pero mas accurate or mas true to color itong itel P55. Pero bottom line is halos parehas lang din talaga sila. Both units din pala is capable ng maximum video resolution na 1080p by 30fps and parehas din silang walang video stabilizer pero given the price is mapagbibigyan natin yan. And speaking of presyo, ito yung pinakamagiging factor sa pagbili mo ng phone. Makukuha mo si Infinix Hot 40i 8256GB variant ng 6,499 pero makukuha mo si itel P55 na may same specs and 8256GB din ng 4,999 lang. At pag gumamit pa kayo ng voucher, 4,049 na lang sa 8128 and 4,499 na lang sa 8256. Kaya naman personally, isa to sa pinaka-solid phone na pwede mo mabili under 5,000 pesos na very capable sa social media, even sa mga games. Of course, hindi siya perfect, hindi lahat is nagagawa niya, pero almost perfect na siya para sa presyo niya. Tignan nyo naman yung mga ibang katapat. So ayun lang mga kaboom, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon, lalo na sa mga pumipili ng perfect phone na mura lang na pwedeng ipang regalo or even personal use na under 5,000 pesos lang. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo lagi pag may panibago tayong video. Sa inyo mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.